365 Daily Devotion na pinamagatang ano ang pundasyon ng ating pananampalataya. At ang topic natin din ay justification. Sabi po dito, yung concept ng justification is one-time legal act of God where He declares a sinner righteous, not because of any good works we've done, but because of Christ's perfect righteousness credited to us. It has two key parts. First, God no longer counts our sins against us. Second, He credited us with Jesus' righteousness. This means we stand accepted, secure, and uncondemned before a holy God. It is not a process, but a divine declaration made the moment we place our faith in Christ. At ang Bible verse po tumatagpuan sa Romans chapter 5 verse 1, peace with God through faith. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mga bunga ng pagtanggap ng Diyos sapagkat nabawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Key ideas of justification. Number 1, God does not count our sins against us. Ito po, hindi po parang hindi naman tayo inaatake ng, alam mo yun, parang hindi naman binibilang ay yung kasalanan natin laban sa atin yung Panginoon. Diba? Kung binilang yun, hindi na mabilang sa dami ng kasalanan na ating ginawa sa araw-araw ba naman ng pamumuhay natin. Hindi rin mabilang kung ilang kasalanan yung ginawa natin. Hindi naman yung ginagawa natin Panginoon na binibilang niya tapos parang niya gagamitin laban sa atin. Number 2 po, God imputes Christ's righteousness to us. Diba? Yung ating nilagay pa nga yung pagka-righteousness ng ating Panginoon sa atin. Diba? Parang kasi diba kung anong meron ng ating Panginoon sa Kristo, ganun rin yung meron tayo. Dahil mga adopted child na tayo, kaya pati yung pag-righteousness ng ating ni Jesus Christ nilipat din sa atin. Number 3 po, God justifies those who put their faith in Christ. Ito po, talagang inaalam ng ating Panginoon kung sino talagang nagbibigay ng pananampalataya kay Jesus Christ. Talagang inaalam niya para sa ganun ma-justify ng ating Panginoon. Hindi lang talaga basta-basta na gumawa lang tayo ng mabuti. Talagang inaalam kung sino talagang totoo may nananampalataya. And application naman po para natin ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, reject guilt, shame, and Satan accusations. Ito po, para i-apply natin sa ating buhay ito, talagang dapat i-reject natin at all yung mga Satans na gawain. Talagang kahit anong calling nito sa atin, diba? Kasi hindi talaga siya nanahimik na may gusto siya na ang patunayan sa sarili niya na gusto niya may mang-akay na tao na tawag dito na hindi pa nampalataya ng ating Panginoon dahil doon siya sumasaya. Pero dapat i-reject natin yun. Number 2, rest in the truth that God has fully accepted us. Diba parang ang sarap isipin na talagang yung ating Panginoon na in-accept tayo, fully accepted. Kaya parang ang sarap pag ang sarap sa pakiramdam, ang sarap pagpahinga pag alam ang tanong ka ng
ating Panginoon. Sarap sa pakiramdam. Kaya number 3 po, rejoice in our freedom and you identify in Christ. Kaya po, rejoice. Ibig sabihin, magdiwang tayo. Talagang kailangan natin na kasi tayo may may kalayaan tayo and may new identify tayo kay Jesus Christ. Kaya kailangan natin na mag-rejoice, magsaya dahil sa ganitong biyaya sa atin ng ating Panginoon. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay.